Bata pa lang nagkasakit ng polio si Adeline Dumapong. Pero kahit na may kapansanan, nagawa pa rin niyang buhatin ang sariling mga pangarap bilang Paralympic powerlifter. Ito si Adeline Dumapong, may polio. At hindi siya nakakapunta kahit saan kung hindi siya nakasakay sa kanyang wheelchair. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, si Adeline ay isang powerlifter champion. Siya ang kauna-unahang Pinoy na Paralympic medalist. Isa sa mga cherished possession ni Adeline ay ang bronze medal na napanalunan niya sa Sydney Paralympics noong year 2000. Tansong medalya sa Sydney. Yun nakita ko na parang dahil pagkatapos nakuha ko na magsalita tungkol doon. Tapos marami akong yung mga kakilala ko din ng mga mas bata sa akin na inspire na, ate, gusto din namin sana na ganito, ganyan. 3 taong gulang si Adeline Dumapong nang tamaan ng sakit na polio. Maalala mo pa ba yung feeling na tumatakbo ka? Hindi na. Yun na yung sayang eh. Kasi dito, syempre bata pa ako na, hindi naisabi sa akin kaagad na dapat matandaan ko yun. Alam mo yun? Yes, of hindi course. na eh. Wala na. So parang pagtakbo, ano yung feeling ng tumatakbo? Ano yung feeling ng naglalakad? Yung ganon. Tubong Kiangan Ifugao si Adeline. Pangatlo sa 5 magkakapatid. Tanging siya lang daw sa kanila ang tinamaan ng polio. Don't lose time in asking why are you here, ganyan. So, kung ano na yung dumating, you deal with it and live your life as well as you can. Tulad ng ibang babae, nangarap din si Adeline na magkaroon ng sariling pamilya. Sinubukan niyang umibig, ngunit siya'y nabigo. Kasal ako, we lived together for 5 years. Unfortunately, gusto niya talaga ng tagapag-alaga sa kanya. So, yung nag-aalaga sa anak ko, kinuha niya. Silang dalawa. Siya na yung inaalagaan. So, it's okay. Kasi he's also in a wheelchair. He's amputee diba? Siguro napabayaan ko siya in that sense, no? Pero I was the one working para may makain sa lamesa, para may pambayad sa bills, para may I thought at that time I thought na okay yun, pero apparently hindi. And I was really trying so hard to make it work, pero hindi pala. When you try so hard, lalo na pagdating sa love life, sa ibang aspeto pwede, you can work so hard, pero pagdating sa love life yata hindi. May isang anak na babae si Adeline, si Alisa. Ito raw ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at kaligayahan. So, nagiging emotional ka kapag yung role mo bilang ina, hindi mo magampanan. Oo. Ano sinasabi naman ng daughter mo? Wala naman siya magagawa eh. So parang, sinina-explain ko naman sa kanya. Ay, so nung maliit siya, ang dami niyang tanong. Bakit? Ay, tinatanong niya ako, bakit hindi ka man nakakalakad, mama? Bakit hindi ka nakakalakad? Sabi ko, kasi nagkasakit ako, so hindi ako katulad ng iba. Mama, sabi, di ba lalo na nung nung 3 or 4? Oh, yun yung magulo period. Oo, tapos, dito siya, hindi ko naman siya mahabol, ganyan. So, merong ibang tao palagi nahahabol para sa akin. Pero alam mo that she is proud of you. Yes, I know that. Madalang magkita si Adeline at ang kanyang anak. Nagtatrabaho kasi siya sa Misamis Oriental at malaki rin daw ang oras na kinakain ang pagsasanay niya sa sport. Ang kanyang anak naman, nasa Ifugao para mag-aral. Plan ko po siya hanggang mamatay po ako. Hindi biro ang pinagdadaanan ng mga katulad niyang may kapansanan, lalong-lalo pagdating sa kanyang pagsasanay sa powerlifting. Dito sa isang dormitoryo sa PhilSports Commission, libre ang kanilang board and lodging. Wala naman daw silang reklamo sa mga pasilidad, maliban sa matarik at bakubakong kalsada na kanilang dinadaanan. Kailangan ko palagi nang hawak sa paa ko. Pagkagaling sa PhilSpada office, papunta naman si Adeline sa Zest Power Gym. So this is our gym.
kasi ng pagsasanay ni Adeline para sa ASEAN Paralympics sa Disyembre. Ayon sa kanyang training coach, pambihira raw ang lakas ni Adeline bilang powerlifter. Meron siyang tinatawag na innate strength. Meron siyang natural strength. Although hindi siya masyadong nakatraining, malakas siya na, likas na malakas siya. Kada session, 2 oras na intensive training ang ginugugol ni Adeline, 6 na buwan bago ang kanyang laban. Ang susunod na location, sa St. Teresa's College kung saan naman nagsasanay ang binuong wheelchair basketball team ni Adeline. Tumatayo siyang team manager ng mga naka-wheelchair na basketball players na mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Tulong daw niya ito sa mga kapwa niya may disability na pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang kalagayan. Tulad ni DJ Castro, isa rin polio victim. When I was a kid, parang natanong ko sa sarili ko bakit ako ganito, ganyan. Tapos yun, when I grow up, na-realize ko na kailangan pantay-pantay lang kami. Tapos dapat mo ako ng pag-asa. Boy. Dito sa Tagoloan, Misamis Oriental, kinuha bilang officer in charge si Adeline ng Freedom Technology, isang NGO na gumagawa ng wheelchair para sa mga may kapansanan. It's really a project of Handicap International. So for the longest time, nagpo-produce kami ng wheelchairs na dekalidad pero sa mababang halaga. Yun yung talagang gustong gawin ng FT. Kahit pa wheelchair bound si Adeline, kung saan-saan na raw siya nakarating at sigurado siyang marami pa siyang mapupuntahan. Hindi raw kasi dahilan ang pagkakaroon ng kapansanan para hindi maging kapaki-pakinabang. Sa halip na kaawaan, gusto raw niyang ituring siyang normal, bigyan ng galang at kilalanin ang kanyang kakayahan. Hindi ko alam kung tatanggapin nila to. Pero para sa akin lang, yung pinaka-importanteng bagay na natutunan ko, na paminsan medyo mahirap, pero ginagawa ko pa rin talaga, is to be grateful that you're alive, to be grateful, to have a grateful heart. Minsan it's hard, di ba, to have a grateful heart. Lalo na pagka hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Pero, to have a grateful heart in spite of. Susunod na Biyernes sa Tunay na Buhay, dating sikat na bold star noong dekada 80, nalulong sa masamang bisyo, nagbagong buhay at ay nagbabalik. Kamustahin natin ang mahabang landas na kanyang tinaha tungo sa pagbabago. At isang sikat na celebrity chef, babalikan ng alaala ng ama niyang hairdresser. Iba't iba ang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaod sa buhay. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Pakinggan at kapulutan ng mga aral ang bawat kwento na hango sa tunay na buhay.